Ito maangas na balita ngayon tungkol sa BFAR mga tol, no. Iyak ang China na pikon. Kasi bigo eh. Bigo ang China, no, doon sa plano sana nilang pag-water cannon doon sa isang barko ng BFAR mga tol. No, ang sabi rito sa report, no, iyak ang China na pikon sa BFAR, no, babanggain na sana ng BFAR di natinag kahit with water cannon. Ito yung title mga kapatid sa panonoodin natin ngayon. Mula to kay Melvs Castle. Alright? So bago natin to simulan, hinihikayat kita huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagsimula sa habulan hanggang pinagbobomba na ng water cannon ng China Coast Guard ang BFAR. Kinumpirma yan ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Trindad. Muli na naman kasing pumalag ang kapitan ng barko ng BFAR laban sa mga Chinese. Buti pa yung BFAR pumapalag mga tol, no? Maririnig sa video ng BFAR na wag niyong pansinin yan, dire-diretso lang tayo. Ang tapang ng BFAR matapang pa kaysa sa Philippines. Ito rin ang sinabi ko kanina no? Coast Guard. Pero kung PCG yan, kayang-kayang patrasin yan ng China Coast Guard. Nako. Pero ibahin mo ang BFAR. Bye-bye, batong BFAR mga tol. Talaga yan basta mga pag-resupply mission lang. Narito ang ilang video ng paghabol at pagbomba ng China laban sa ating barko. Maangas yung BFAR no? Ano kaya sila na lang din pumalit sa PCG, no? Prepare sir, prepare. Ayan na! Ito po ang militia vessel. Halos dumikit na po ngayon sa amin. Water cannon. Hindi na po malaman ngayon kung saan kami papanig dito dahil grabe no, inaapi tayo mga tol, no? BFAR to, walang Coast Guard dito mga tol. Wala sila eh. Water cannon po. Yan po. Basta nakapasok na yung mga tao natin, nagwa-water cannon sila. Tuloy-tuloy lang ang takbo natin ang pagdahan-dahan. Parang bumabagyo po dito sa loob na. Pinaroroonan namin sa lakas po. Matagumpay na nakapagbigay ang BFAR ng fuel at pagkaing ayuda sa kababayang mangingisda. Hindi na matindi dun. Oh. Kahit na winater cannon sila mga tol, na ituloy nila yung mission nila. Diba? Hindi sila umatras. Kasi may naaalala tayo mga tol, kaya umalis yung Teresa Magbanwa doon sa Escoda Shoal. Kasi meron tayong dalawang barko ng Coast Guard. Dalawang barko ng PCG. Hindi nakapag-supply kasi hinarang sila mga tol. No? Ang ginawa, umatras na lang, bumalik na lang sa base. No? Eto wala, tuloy-tuloy mga tol. No? Kahit may isang Chinese warship na nasa baho di masinlok din, di natakot dyan ang BFAR. Hindi nagpatinag kahit nandyan pa yan. Paalala ng war expert na si Jay Batumbakal, tama lang ang pagpalag na ginawa natin kahit may barkong pandigma pa dyan ang China. Wala yun, pang-intimidate lang yun, di naman sila titirahin nun eh. Walang balak girahin yan ang BFAR. Nananakot lang yan at paraan lang yan ng Chinese para paalisin tayo at ang ating mga isda. Diba? O, diba? Walang plano yan, walang gagawing ano yun, malala yun mga tol, yung ano na yun, warship ng China. Wala yun, ano lang yun, panakot lang yun. Hindi sila titirahin nun kasi yung BFAR mga tol, di naman mga sundalo yan, diba? Hindi naman tayo gigirahin ng China sa tingin ko, no? Dahil mas malaking problema ang idudulot sa sarili niya pag ginawa niya yan. Tama. So sa ngayon, ito ay intimidation at pananakot. So hindi talaga tayo dapat sumuko dyan. So, sir, palagay niyo po ba enough yung ginagawa ng gobyerno para manatili tayo yung presensya natin sa West Philippine Sea? Sa ngayon, para sa atin, no? Para sa akin lang naman, hindi enough. No, hindi enough kasi kulang na kulang talaga tayo. Well, siguro ginagawa na nila lahat ng makagawa nila para manatili ang presensya natin, pero hindi sapat. Kasi kung sapat 'yon mga tol, di sana nakakausad tayo. No, kaso hindi pa rin Nandoon pa rin tayo sa dati nating pwesto Hindi tayo nakakausad mga tol. Siguro kulang tayo talaga sa equipment,
kulang tayo sa asset mga tol. No? Kaya yung itong bagong batas ngayon na nilagdaan ni PBBM mga tol, kung saan ay batas to para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas para pandepensa sa ating soberanya mga tol. Sana talaga magsimula na yan at maisakatuparan. Total may batas na naman na yun, di ba? Sa loob na mahabang panahon, umaasa lang tayo mga tol sa pagbili ng mga equipment natin, ng mga assets natin sa ibang mga bansa. Diba? Malaking pera din naman ang ginagamit doon ng gobyerno mga tol para makabili tayo. Pero kung yung pondong yun ilalaan natin mga tol para i-develop yung ating sariling production, lokal na production nga, gumagawa ng mga rocket, barko, lalo na barko ngayon kaya naman natin gumawa ng baril at mga rocket mga tol Pero yung barko, di ba, kailangan natin ng mas marami, mas malalaki mga tol, mas mabuti. Tapos sana lahat ng nasa gobyerno mga tol, kahit na hindi kayo kapartido o kaalyado ng presidente ng Pilipinas, dapat ang iniisip nyo hindi yung political career ninyo O, di ba? Dapat ang iniisip ninyo hindi politika Dapat ang iniisip nila mga tol para sa Pilipinas to. Diba? Para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, ang ipinagtatanggol ng mga sundalo, bansa natin. Diba? Ano ngayon kung ayaw nyo sa presidente at hindi kayo kapartido, hindi kayo kaalyado ng presidente. Pero Pilipino kayo at kayo ay opisyal ng Pilipinas. Dapat ang iniisip nila mga tol is yung para sa ikagaganda at ikauunlad ng Pilipinas, hindi yung kokontrahin nila to si ganito, kokontrahin nila yung ganyan, hindi nila ibibigyan ng budget, di ba? Kailangan pa naman ng mga sundalo ngayon natin ng budget, di ba? Samantalang tinapyas pa. Siyempre, mas maganda kung mas marami tayong mga barko at eroplano, no? Pero, di ba? Mas maganda kung mas marami daw barko at eroplano kasi nga dyan tayo kulang mga tol Dyan tayo kulang talaga. Napakahaba ng panahon mga tol ang lumipas, hindi tayo nakapagpundar ng mga ganyan. Saan napunta? Saan napunta? Pero given na yan hindi tayo dapat mag-blink. Kailangan ipakita natin na maninindigan talaga tayo. Kung gigirahin nila tayo dahil doon, na wala naman tayong ginagawa, malalaman naman ng buong mundo kung sino may kasalanan doon. Tapos syempre, itatanggi ng China yan mga tol. Diba? Alam naman ng buong mundo na kung sinong may kagagawan Pero tignan nyo ang China, ang galing nila magsinungaling, galing nila tumanggi. Dapat siya na ngayon ang mag-ingat kung ano magiging backlash nun pag ginawa niya yun sa atin. Ituloy ang pagpalag, huwag matakot sa China. Ang kaso, wala tayong kaganti-ganti. Yun nga lang talaga. Umiiwas lang ang kaya nating gawin. Katulad nung sinabi rito nung kung sino man yung nagsasalita kanina, kapitan ata yun. O basta yung mga tao daw nasa loob ng barko kahit mag-water cannon sila. Sige, diretso lang tayo. Diba? Sa katuparan pa rin nila yung mission nila. Diretso lang sila. Pero tanong, gumante, bumawi? Hindi, mga tol. Diba? Hindi tayo nakakagawa ng ganun. May kasama ba silang Coast Guard? Wala, BFAR lang to mga tol. Coast Guard may capability yan. Kayang-kaya nilang magbomba ng water cannon pero sabi, hindi daw nila gagamitin yan. Ayaw daw nilang gayahin ng China. Diba? Meron tayong kapabilidad na magpakawala ng flare pero hindi daw natin gagawin yun. Ayaw natin gayahin ng China. Ang gagawin natin, reklamo tayo. Diba? Puro ganun lang, puro reklamo. Puro lang tayo tanggap ng pambubuli. Yun lang. Ano kaya sa tingin nyo ang plano ng Philippine Navy at AFP dito? I-komento sa baba inyong salobin. Anyway, sa tingin ninyo mga tol, diba? Pero ito bilib ako sa BFAR natin mga tol. Nagawa pa rin nila yung misyon, nakapagbigay pa rin sila ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. Tinutulungan kasi ng gobyerno mga mangingisdang Pilipino natin dahil nga kinakamkam na ng China lahat ng huli. Mga tol, onti na lang yung nahuhuli ng mga mangingisda Tapos pinapalayas pa sila kaya mahina ang huli nila. Paano sila mabubuhay niyan? So tinutulungan ngayon sila ng gobyerno. O sagot ng gobyerno yung gasolina ninyo. Yung crudo ninyo, di ba? Binibigyan sila ng grocery pack ata. Meron din, Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.